Sa verse 5, si Enoch. Same Enoch. By faith, Enoch was translated that he should not see death. Alam niyo yung translate? From Tagalog to English. Na-translate. Siya, na-translate din siya. From mortality to immortality. And was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Okay na hindi ko ma-please yung ibang tao, mga kapatid. As long as nalulugod at napiplease ko si Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Lord Jesus, we thank you for this wonderful day as we study your word. Hallelujah. About Enoch, O God. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng iyong mga salita ang siyang mamutawi sa aking mga bibig, Panginoon, patungo sa bawat isa sa amin, O God. Ito po yung magbunga, Panginoon, at maintindihan po namin. Buksan niyo po ang aming puso at aming isipan sa inyong mga salita. And anoint your servant today, Lord. I can do nothing without you, God. I need you, Lord Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, all this we ask. Amen and amen. Minsan pa, papurihan at palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to your name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Enoch, the man that pleased God. Praise God. Maaari tayong umupo sa kanyang presensya, mga kapatid. Hallelujah. Malamang ang ilan sa atin ay hindi kilala si Enoch. Hallelujah. Ngayon, nawa, loobin ng Panginoon ay makilala natin siya. Sino nakakilala kay Adan? Si Adan po yung unang tao na nilikha ng Diyos. At si Adan at si Eva ay nagkaanak, mga kapatid, si Cain at Abel. Ngunit si Cain ay pinatay niya si Abel. Yung unang-unang murder na nabanggit sa Bible. Nung nawala si Abel, mga kapatid, many years after, nung si Adan ay 130 years old, nakakapatid. Sila po ay muling nagkaanak. Ang pangalan ay si Seth. Una si Adan, then si Seth. And si Seth, ang sabi ng Bible, and Seth lived 105 years. 105 years. And begat Enos. So si Enos po yung apo ni Adan. Si Adan, si Seth, kanyang anak, si Enos, kanyang apo, mga kapatid. And Enos lived 90 years. Imagine, ang tatanda nila, nagkakaanak pa sila, no? Enos lived 90 years and begat Cainan. Ito na yung great grandson ni Adan. Si Cainan, pag sinundan niya ako sa chapter 5. Okay? And Cainan lived 70 years. 70 years old. Sinong 70 years old dito? And begat Mahalel. Ang ilan na yon? Si Adan, si Seth, si Enos, si Cainan, si Mahalel. Okay? In all the days of Mahalel lived 60 and 5 years and begat Jared. Okay? Si Jared. And Jared lived 162 years and he begat Enoch. Si Enoch yung pangpito,
simula kay Adan. Okay, kaya siya sinawag na seventh. The seventh. At alam natin sa Bible, mga kapatid, sa biblical numerology, 7 is God's number. 7 means perfection. Ang 7 po ay numero ng Diyos dahil sa ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon. And man's number is 6. Dahil tayo po ay ginawa sa ika-6 na araw, at yung 6 ay hindi umabot sa 7, we came short, fall short of the glory of God. Tayo umabot. Tingnan nyo to. And Enoch lived, verse 21, 65 years, and begat Methuselah. Verse 22, and Enoch walked with God after he begat Methuselah. He walked with God after he begat Methuselah. Once again, sa verse 24, and Enoch walked with God. And he was not, for God took him. Yung binasa natin kanina at saka binasa natin ngayon, two things na notable sa buhay ni Enoch. Unang-una is, he walked with God. And pangalawa, he pleased God. Dalawang bagay, mga kapatid. Napakaunti lang ng detalye ng buhay ni Enoch, hindi natin alam. Pero ang sabi ng Bible, he walked with God, and then, he pleased God. Dalawang bagay lang, mga kapatid. Pagtitingnan natin, paano naglakad si Enoch at paano niya na-please ang Diyos. If we're going to read Amos 3:3, can two walk together except they be agreed? Amos 3:3. Maaari ba ang dalawang tao ay maglakad unless sila po ay hindi nagkakasundo? There's a clue, mga kapatid, how Enoch walked with God. He has an agreement with God. At napakalinaw, mga kapatid, na si Enoch po ay he walked with God. Hindi katulad ng ibang tao na sumusunod sa kanya, he doesn't walk after God, but he walked with God. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang siya basta sumusunod sa Panginoon, sa Diyos, but he walked with God. Ang kanyang partner ay ang Diyos. Partner niya ang Panginoon. Hallelujah! Kung ano ang meron sa langit, meron sa lupa. At kung ano ang kanyang pinag-agrihan dito, pinag-agrihan din sa langit. Sabi ng Bible, mga kapatid, if two agree, hallelujah, there am I in the midst. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano ang kanyang hilingin, kung ano ang kanyang kagustuhan, ayun din ang gugustuhin ng langit. At kung ano ang gusto ng langit, ayun din ang gagawin. Extension siya, mga kapatid, mula sa langit patungo dito. He is an extension of God's kingdom. He walked with agreement with God. Wow. Paano niya kaya ginawa yon, mga kapatid? Pero titingnan nyo, kailan nagsimulang naglakad si Enoch? Agad-agad ba? Agad-agad ba yung simula nung siya'y pinanganak? Naglakad ba siya agad? No. Siya po ay namuhay muna ng 65 years. Okay? And Enoch walked with God. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo ay may nakaraan. Lahat tayo ay hindi pa agad-agad natututo sumusunod sa kanyang mga salita. Pero darating ang panahon na maintindihan mo at mamamaster mo yung paglalakad. And he walked with God. Huwag natin sabihin na si Enoch, napaka-perfect niyan eh. No, meron din siya nakaraan at siya po ay tao din. Katulad natin. Siya po ay normal na tao lamang, katulad natin, but he walked with God. Walking with God is a choice. Ito po ay desisyon natin na kailangan nating pagdesisyonan.
At kung ano yung kanyang bagay na hinihiling, ay tinutugon ng langit. Because he walked with God. Sa Bible, mga kapatid, merong iba-ibang klase ng walk na makikita natin. Ezekiel 20 verse 19, sabi ng Panginoon, I am the Lord your God, walk in my statutes, and keep my judgments, and do them. I was thinking, mga kapatid, paano naglakad si Enoch sa statutes? Alam niyo yung statutes? Kautusan? Law ng Panginoon? Paano naglakad si Enoch sa law ng Panginoon kung hindi pa nabigay kay Moises yung law? Paano niya nalaman ang nais ng Diyos? Paano niya nalaman ang mga utos ng Diyos? Paano niya nalaman? Nauna siya kay Moises eh. Malalaman mo lang yun, mga kapatid, if you constantly communicate with Him. Wala na akong ibang paraan na nakikita, mga kapatid, kung paano niya naintindihan at nalaman ang mga statutes at kautusan ng Panginoon kung hindi siya nakikipag-usap sa Kanya. Siya po ay constantly nakikipag-usap sa Panginoon. He is a preacher of righteousness. At yung mga law and statutes na kanyang nakukuha sa Panginoon ay hindi lamang niya inaangking Kanya. Tinuturo niya. He is a preacher of righteousness. Jude chapter, isang chapter lang yung Jude eh. Jude chapter 1 verse 14 and 15. Siya ang nagtuturo ng katwiran sa mga tao. Dahil yung mga taong yon, yung mga tao nung time nila, hindi na ipag-usap sa Diyos. Siya ang nagiging daan, hallelujah, siya ang naging daan upang maipangaral ang righteousness sa mga tao. Upang marinig nila. Siya ang naging boses ng Diyos during that time. Siya ang ginamit ng Panginoon. Inalam niya, nagkaroon siya ng wisdom, inalam niya anong nais mo, Panginoon, anong kagustuhan mo. He walked righteously. He's a preacher of righteousness. Ang mga kailangan palang ituro, mga kapatid, ay ang righteousness. Hindi lamang puro motivation, mga kapatid. At puro blessing. At puro good feelings, mga kapatid. Because many people pupunta sa church dahil nakakaramdam sila, they feel good. Ang ganda nito, ang sarap pakinggan nito. There's power, may blessing. Pero hindi natuturo yung katwiran at yung tama na kailangan nilang marinig. What we need right now ay ang pagtuturo ng katwiran. Ang pagtuturo ng tamang daan. At kailangan natin maintindihan at tanggapin, mga kapatid. During their time, ayaw nila makinig kay Enoch kasi nga gusto nila yung ginagawa nila patuloy pa rin. Pag ikaw po ay nasabihan, mga kapatid, na mali yan, mahirap tanggapin. Pero doon tayo natututo, mga kapatid. And Enoch was a preacher of righteousness. We need more teachers and preachers and people and elders, mga kapatid. Hallelujah, na lumalakad ng tama at nagtuturo ng tama. Pag-pray natin, mga kapatid, na hindi tayo mawala ng mga taong lumalakad sa katwiran at nagtuturo ng tama para tayo po ay mabuhay ng tama. Huwag nating ipagkait o huwag nating alisin sa buhay natin. Kapag meron tayong nagawang mali, may mga taong nagko-correct sa atin. Amen? We need that. Kasi hindi natin malalaman kapag walang nagsasabi sa atin. Salamat na lang dahil meron mga taong ginagamit ng Diyos upang mangaral ng katwiran. Upang mangaral ng righteousness. He walk in my statutes and keep my judgments and do them. Meron pang ibang walk dito, walk humbly. Micah 6:8. He hath showed thee, O man, what is good and what that the Lord, sabi dito, the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Pag sinabing walk humbly, mga kapatid, sabi ng Bible, God resisted the proud,
but He giveth grace unto the humble. Walk humbly means, I can do nothing without you, God. Wala kaming magagawa kapag wala ka, Panginoon. Hindi tayo pwedeng umasa sa ating mga sarili. Enoch walked humbly before God. He walked righteously. Isaiah 33 verse 15. He walked righteously. If you can get the verses, mga kapatid, mas mainam. Pwede bang ma-flash yun? Isaiah 33 verse 15. Isaiah 33 verse 15. He that walketh righteously and speaketh uprightly. He that walketh. Lumakad ng may katuwiran. Hallelujah. Sa verse 16, sabi diyan, ano yung reward? He shall dwell on high. Very familiar sa buhay ni Enoch. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His water shall be sure. Alam niyo mga kapatid, si Enoch at saka si Adan nagkaabot. Nagkaabot sila. Pangpito, mga kapatid. Ang sarap siguro kung ikaw, nakita mo apo mo, di ba? Makita mo pa yung anak ng apo mo. Makita mo pa yung anak ng apo mo. Hanggang sa ikapito. Ganon si Enoch tsaka si Adan, mga kapatid. Si Seth, sorry. Hindi sila nagkaabot. Si Seth ang naabutan niya. Okay. Si Seth at saka tingnan nyo, hindi ko alam kung gaano kadami ang population during that time, pero si Enoch ang ginamit ng Diyos upang maintindihan ng mga tao ang kanyang mga salita. Dahil wala pang law na binigay. At paano mo tuturuan yung mga taong mas ahead pa sa'yo? Unless you walk righteously. Tama ba, mga kapatid? Kasi if you walk righteously, walang masasabi sa'yo kahit yung mas ahead sa'yo. He walked righteously. Nasa tama at nasa katwiran. I-imagine ko yung buhay nila At tatanda na nila lahat. Pero hindi ko alam kung ano itsura nila, mga kapatid. But he walked righteously. He that walketh righteously and speaketh uprightly, sabi ng verse 16, he shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Ang Diyos mismo ang siyang nag-iingat at nagbabantay kay Enoch. He walked by faith. 2 Corinthians 5:17, for we walk by faith and not by sight. Siya po ay lumakad sa kanyang pananampalataya. By faith. Si Enoch po ay na-translate. And lastly, he walked in the Spirit. He walked in the Spirit. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Walk in the Spirit, that ye shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians chapter 5 verse 16. He walked in His statutes, He walked humbly, He walked righteously, He walked by faith, He walked in the Spirit. He walked with God. Praise God. Ilang kaya sa atin dito ang magdidesisyon na lumakad kasama ang Diyos? Hindi lamang after Him, but you want to walk in agreement with Him. Kailan ka magkakaroon ng agreement sa Diyos? If you have proper communication with Him. Aabot sa point na sobrang lalim na ng relasyon mo sa Panginoon, and ang paglalim ng relasyon, mga kapatid, it takes time. Kapag lumalim na ang relasyon mo sa Panginoon, pwede ka nang gumawa ng kasunduan sa Kanya. Hindi na ang Panginoon ang siyang, okay, ako lang ang gagawa ng kasunduan. Now, it's your turn.
Dahil pinagkatiwalaan ka na ng Diyos. Ano ang nais mo? Ano ang gusto mo? Because God trusts you so much na pwede ka nang, sige, magkaroon na tayo ng kasunduan. Sinong nais umabot sa ganong klaseng punto ng kanyang paglakad sa Panginoon? Amen. Sabi mo, Panginoon, pinagkatiwalaan kita, Diyos, ang sabi mo sa iyong mga salita, kapag sumunod ako sa iyo, ako yung pagpapalain mo. Nasaan, Panginoon? Ipakita mo sa akin. You can say that with God if you walk closely with Him. Kaya mong sabihin yun sa Kanya kapag alam mo ang iyong katayuan sa Kanyang harapan. Lord, ang challenge mo, kapag ako'y nagbigay na ikapo, pagpapalain mo buhay ko. No, hindi lang to about pagpapala, mga kapatid, but walking first closely with Him. Dahil ang iba, Lord, pagpalain mo naman ako, pero hindi naman lumalakad ng tama at may katwiran sa Kanya. Paano Kanya pagpapalain? Amen? He walked closely with God. Alam niyo kung bakit kahit na Sunday at binigyan kayo ng trabaho sa labas, anong nag-hold sa iyo para, no, hindi ko pagpapalit yung Sunday. Kailangan ko magpunta sa Kanya. Because you have so close with God na alam mong hindi Kanya pababayaan. Na alam mo na pupunta ako ng Sunday, may pangako ka, Panginoon, gagawin ko to at alam ko na pagpapalain mo ako. Hindi mo ako pababayaan. We had an agreement, right? Meron tayong kasunduan, di ba, Panginoon? At sinulat mo na yan. I take you by your word. Hallelujah. That's walking in faith. Kahit anong mangyari, Panginoon. At kapag merong dumating na pagsubok, hallelujah, pagsubok at trials, mga kapatid. Pag sinabi kong pagsubok at trials, hindi lamang yung mga suffering, mga kapatid. Kapag sa time na ikaw po'y tinutokso sa weakest point mo, hallelujah, sa pinakamahirap na bahagi ng buhay mo, mga kapatid. Hallelujah, alam mo anong gagawin mo? Lord, ito na naman tayo, Panginoon. Hallelujah. Mag-usap tayo, Diyos. Lord God, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Hallelujah, ikaw nasa langit, ako nandito. At alam ko, sa hawakan mo ako. At hindi mo ako hayaang bumagsak, Panginoon. Hindi mo ako hayaang mawala, Panginoon. Oh, Jesus. At alam mo gagawin ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Pangako niya yan eh. At kapag may trials dumating sa atin, sasabihin natin, Lord, alam ko itong mga bagay na dumarating sa akin, yung mga pagsubok na ito, yung mga trials na ito, hallelujah, lahat ng ito ay under ng iyong control. Pagkakatiwalaan kita, I walk humbly before you. Hindi ko maintindihan, Panginoon, pero ako po'y maniniwala sa iyo. Gagawin ko pa rin ang iyong mga salita. Wow, praise God. Hallelujah. Naghahanap ang Diyos. Tingnan nyo, very notable. Si Enoch lang. Dalawa lang silang na-translate. 2 tao lang. Isa si Enoch. At ayun lang sinabi, he walked with God. He walked with God. Siya po ay lumakad kasama ang Diyos. Kahit yung ibang tao hindi lumalakad kasama ang Panginoon. He still choose to walk with God. Hallelujah. Pangalawang bagay, he pleased God. Ayun, please, nalugod niya ang Diyos. Paano niya nalugod ang Diyos? But without faith, it is impossible to please Him. Sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Now, what are the things that pleases God? So, binaliktad ko. Lord, nalulugod ka. So, paano ka namin malulugod? So, alamin natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Dito tayo sa negative part. Sa Proverbs chapter 6, 16 to 19, Proverbs 6, 16 to 19, these 6 things that the Lord hate. Si Lord pala ay nag-hate din. 6 things. Specified. Specific. 6 na bagay
na ayaw ng Diyos. Hindi lang 6, sabi niya, 7 are an abomination unto Him. 7. Mas malala yung pang 7, mga kapatid. Sabi diyan, a proud look, kabaliktad agad ng humble. A lying tongue, sisinungaling at hindi nagsasabi ng katuwiran. A hands that shed innocent blood, dinadamay kahit yung mga inosente, wala namang kinalaman, walang alam. An heart that deviseth wicked imaginations, nag-iisip ng mga bagay na hindi naman talaga tama, iniisipan mo sa iyong kapatid. A feet that be swift in running to mischief, lagi siyang nadadala sa mischief, hindi magandang mga lugar. A false witness that speaketh lies. Kasinungalingan, pang ilan yun? Pang-6? Pang-7, ito yung masama. He that soweth discord among brethren. Yung nagbibigay ng discord or hindi pagkakaintindihan ng mga magkakapatid. If you look closely sa mga verses na ito, 17 hanggang 18, hindi nyo ba napansin? Ewan ko kung napansin nyo. It lists body parts. Merong proud look, mata. Lying tongue, dila. Hands. Okay, imagination, isip. Feet. Tapos dila na naman. Anong merong kinalaman sa mga body parts natin, mga kapatid? Body parts ay, it's in the carnal. At kapag hindi tayo maingat sa templo na ito, at sa pinagagawa natin, sa ating mga body parts, mga kapatid, sa pinagkaloob ng Diyos, hindi siya nalulugod. Ito ay may kinalaman sa holiness. Para saan ba yung mga kamay? Para saan ba yung ating mga mata? Ito ba ay para sa, ginagamit ba natin sa ibang bagay, bukod sa kaluguran ng Diyos? Para sa ating mga paa. Lalo higit, para sa ating dila. Ang dila po ay nakakabuhay at nakakapatay. It's in the power of the tongue. Ano ang lumalabas sa ating dila? Buhay ba o kamatayan? Ano ang lumalabas sa ating dila? Encouragement ba o nakakapag-down? Ano ang lumalabas sa ating dila? Pagpatataas ba ng ating mga kapatid o paninira sa ating mga kapatid? Does it soweth discord among the brethren? It breaketh us, and it displeases God. Hallelujah. I believe, mga kapatid, nung time ni Enoch, ginamit niya lahat ng meron siya para sa kaluguran ng ating Panginoon. Hindi para ipagyabang ang kanyang sarili. The more na he walk with God, di ba, parang inisip natin, ay masyado siyang spiritual, masyado siyang mataas, masyadong hindi na natin siya maabot, mga kapatid. Hindi pala ganon. The more na mas lalo siyang nakakilala sa Panginoon, the more na siya po ay nagpapakumbaba. Hallelujah. The more nagpapakumbaba siya, mga kapatid, at hindi niya itinataas ang kanyang sarili sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. At lalo niya pa, the mind of Christ. You know what is the mind of Christ? Let's take a look in Philippians. Ilang beses ko na ito nabanggit. In Philippians chapter 2, this is the mind of God and the mind of Christ. Hallelujah. Verse 3, let nothing be done through strife. Chapter 2, verse 3, Philippians. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Mas inuuna mo ang iyong kapatid at kalagayan ng iyong kapatid. Hallelujah. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you,
which was also in Christ Jesus. Ayun po ang isip ng Panginoon. Hindi na sinasabi na, hindi niya sinasabi dito, look not every man on his own things. Ako, pag wala ako sa church, mahirapan ng church. Hindi ganon si Enoch, mga kapatid. Hindi siya payabang. Kundi, pinagkakaisa niya lahat. Hanggat maaari, hindi pwedeng magsiraan, wala siyang pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. You getting my point? Pastor, paano pag may nagawang mali? Lahat naman tayo may nagagawang mali. And you approach that and you correct that in humility and humbleness. I believe yung nag-preach si Enoch, mga kapatid, yung siya po ay nangaral ng muong may katwiran, siya po ay umiiyak. At tinatama niya yung kanyang mga kapatid, ito ang kailangan nating gawin. Ganto po, lumakad tayo ng tama, lumakad tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. At ito rin, problema ko to mga kapatid, sa totoo lang. Ewan ko kayo din. Create tayo ng may 2 tenga at 1 bibig. Tama? Siguro create tayo ng may 2 tenga at 1 bibig para mas makinig tayo more than sa magsalita. Ang nagiging problema natin, mga kapatid, mas nagsasalita tayo kaysa nakikinig. At minsan, hindi pa natin pinag-iisipan yung ating mga sinasabi. Na hindi natin, ito po ay nakaka-apekto na sa iba. At di natin alam na ito po ay nakakasugat na pala. Na imbis na magbuhay, ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya pala, kailangan natin maging careful sa ating mga bibig. Hanggat maaari, ipag-pray natin ang gusto yung ating sasabihin, mga kapatid. At minsan, sa kakapray natin, hindi na pala natin kailangang sabihin yung gusto nating sabihin. Dahil si Lord na ang gagawa ng paraan. Lord, masakit. Pero gusto ko sabihin, pero sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala, anak. Partner tayo, di ba? Hindi mo kailangan mag-isip, hindi mo kailangan gumawa. Ako ang bahala sa iyo. Ang kailangan mo lang ay lumakad ng tama at tapat sa akin. Hallelujah, si Lord ang bahala sa atin. Idulog mo sa Kanya. Lahat na aking sasabihin, Lord, hindi mahirap. Hindi ko kaya, di ba minsan gusto mo nang pumutok, mga kapatid? Pero andyan pala ang Panginoon. Hallelujah, siyang nag-iingat at nagbabantay sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo kakalimutan. Hallelujah. And you know, ang reward ni Enoch, reward niya. Imagine naglakad siya, 65 years old siya, he walked with God. After 300 years, 300 years siyang naglalakad kasama ang Panginoon. Pag sabi maglalakad, hindi siya tumigil. Nagpatuloy lang siya. Ayun lang, pag may time na siya po natumba, he still walk. Ang ganda pa nga ng isang illustration, mga kapatid, yung footprints in the sand. Familiar ba kayo sa kwento na yan? Footprints in the sand. Nung sila po, siya po, yung isang tao ay naglalakad kasama ang Panginoon, binalikan niya yung kanilang footprints. Merong 4. 4 na footprints. Tapos na-realize niya, may mga time na isa lang yung footprint, 2 lang. 2 lang yung footprint. Bakit 2 lang? Teka, yung 2 na yun yung mga time na hirap ako maglakad Ang hirap nito, Lord, bakit ganon? Hirap ako maglakad, iniwan mo pa ako. Ako na lang mag-isa. Nung una 4, ngayon, yung akin na lang natira. Ang sabi ng Panginoon, naku anak, nagkakamali ka. Nung time na hirap ka, ako ang bumuhat sa'yo. At yung footprints ko, ang nakikita mo. Same thing sa atin, mga kapatid.
Hallelujah, sa time na hindi na natin kaya, andiyan dyan si Lord para tayo buhatin, para magpatuloy sa paglakad. Hallelujah. Tuloy lang. Tuloy lang. Hallelujah. And He was translated. He was translated. Yung Bisaya, naging Tagalog, mga kapatid. Yung Tagalog, naging English. Yung mortal, nagkaroon ng immortal na katawan. He was translated. Siya po ay nabago. It is possible, hallelujah, na mabago ka. John 8:51. John 8:51. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Jesus Christ. Ano to, Lord? Ang bigat nito Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Hindi siya mamamatay. Enoch walked with God, and all of a sudden, he was translated. Hindi natin alam kung paano siya na-translate, kailan, paanong paraan, pero from mortality to immortality, he just continue to walk. At darating ang time, mga kapatid, kapag ikaw po ay nagpatuloy sa paglakad sa Panginoon, you will be changed from mortality to immortality. Basta ikaw yung magpatuloy. Pastor, paano to habang ako'y nabubuhay? Alam nyo, meron pa isang meaning yan The impact of death is nothing to you. Death cannot separate you from the love of God or the love of Christ, mga kapatid. Death is nothing to you. Kapag ikaw po'y nagpatuloy sa paglakad sa Panginoon, ang kamatayan ay baliwala sa... Alam niyo kung bakit yung mga Kristiyano, mga kapatid, sa funeral, tanging sa mga Christian lamang nakakita ako ng funeral na masaya. Every time nakakita ako ng funeral na wala sa Panginoon, laging ang bigat ng pakiramdam. Laging masama, parang ang lungkot-lungkot, mga kapatid. Pero ewan ko bakit. Yes, may sorrow. Yes, merong pain. Pero mararamdaman mo, kapag ang isang lingkod ng Panginoon ay kinuha ng Diyos, merong joy. Because the impact of death is nothing, but it is more of a gain. Kapag ikaw po ay kinuha sa Panginoon. Hallelujah. Tingnan niyo, mga kapatid, kapag ikaw po ay lumakad sa Kanya, hallelujah, kahit death is swallowed up in victory. Hallelujah, dahil ang buhay ay nasa Panginoon. Hallelujah, at hindi lang yon, mga kapatid, hindi lamang yung death na yon, kundi pati yon ay malalagpasan mo pati yung eternal damnation and you will have eternal life. Hallelujah. That's the life of Enoch. Hindi ko alam kung paano siya na-translate, mga kapatid. Hindi ko alam, malay mo, mga kapatid, sa iyong paglakad sa ating Panginoon, all of a sudden, ikaw ay nandoon na sa ibang dimensyon. Hallelujah, kapag tayo po'y nagpipray, mga kapatid, I don't know, may mga times na hindi mo alam kung saan ka dinadala ng Panginoon sa prayer mo. Nagsasalita siya nang hindi mo maintindihan, pero all you have to do is to follow His voice. Hallelujah. Kung ano ang in-impress sa'yo ng Panginoon, Lord, hindi ko mag-gets yung nais mong sabihin, pero Panginoon, susundin ko. Hindi ko maintindihan, pero susundin ko. All I want to do is to please you, God. Hallelujah. Dalawa lamang, mga kapatid. He walked with God and he pleased God. How many of us here, hallelujah, na nais lumakad kasama ang Diyos at nais siyang ma-please? Lord, ayun lang. Dalawa lang. Hindi na importante kung ma-please ko lahat ng tao. Anyhow, you cannot please everybody.
Alam mo, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kabait, meron pa rin hindi masaya. Ba't kaya ganun, no? Meron pa rin may masasabi. Meron pa rin. You cannot please everybody. Okay lang, hindi ko ma-please lahat. Ang importante, ma-please ko si Lord. Hallelujah. Siya lang ang nawa makakuha ng aking atensyon. Lord, ma-please lamang kita. Pag tinignan natin yung ating buhay, when we take a look at our life, Lord, is my life pleasing to you? Kalugod-lugod ba yung buhay ko sa iyo, Panginoon? And if you want to please God more, alam niyo ang gagawin natin? Ang gagawin mo? You want to know kung ano yung kanyang nais. Ano ang kanyang kalooban? Ano ang kanyang statutes? Ano ang kanyang gusto? Gusto niya ba to? Gusto ba ng Panginoon to? Ay, ayaw ng Panginoon to, hindi ko gagawin. Ito, gusto niya ba to? Ayaw niya to. Enoch walk with God. 365 days a year. And 365 years. A year of years. Hindi man tayo umabot sa ganong edad, mga kapatid, pero binigyan tayo ng enough time ng Diyos habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito. What is our goal? Do we want to be translated just like Enoch? Lord, I want to be pleasing in your sight. I want to walk with you, God. Hallelujah. Kahit yung aking paglakad ay merong mga hindi magustuhan, may hindi magkagusto sa akin, okay lang. If that is your will. And talking with God, it takes time, mga kapatid. And it takes time of isolation. Alam mo pag sabi isolation? You want to cut everything off para lamang makausap siya. Alam niyo yung sa radyo, may frequency na kailangan tumama. Pag alanganin yung frequency, nagtatalo yung signal. May signal dito, may signal dito, yung signal dito, yung signal dito. May static. The world is like that. Naghahalo-halo yung signal. Pero kailangan mong mahanap yung signal ng Diyos. Kailangan mong i-shut off lahat para makakonect sa Kanya. Are you willing to do that? Are you willing to do that just to please God? And so that we could walk with agreement with God. Anong ating hilingin ay Kanyang gagawin. At yung ating pinagkasunduan dito ay Kanyang gagawin. Pangako yan ng Panginoon. Amen? Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Let's all stand, mga kapatid.